Chapter 15. Ace, Venus. Halos sabay namin nabigkas pareho. Love. Patakbong lumapit si Ace sa akin. Mas lalo akong napaiyak nang niyakap niya ako ng mahigpit. Thank God that you're safe, my love. Sambit ni Ace habang yakap niya ako. Sa sobrang higpit noon ay parang hindi na ako makahinga. Magkalapat ang mga dibdib namin kaya nararamdaman ko ang hingal ni Ace. Pero bukod doon ay ang lakas ng pintig ng puso niya. Sumasabay sa tibok ng puso ko. Parang napupuno ang puso ko sa naririnig kong endearment sa akin ni Ace. Ace, nag-alala ako sa'yo. Akala ko ay napahamak ka na I'm sorry. Sorry sa mga sinabi ko. Hikbi ko. Bumitaw ng yakap sakin si Ace. Binaba niya ang hawak na flashlight at ako rin ay inilapag muli ang cellphone sa lupa. Magkaharap kami ngayon ng sobrang lapit. Kita namin sa munting liwanag ng flashlight ko ang mga mukha naming dalawa. Hinawakan at kinulong ng mga palad niya ang magkabila kong pisngi. Pinunasan ng mga daliri niya ang luhang umaagos sa mata ko. Don't cry, my love, I'm already here, you're safe now. I'm sorry kung nag-alala ka. Kung may nangyari sa'yo, hindi ko mapaputod ang sarili ko. Hinawakan ko ang mga kamay ni Ace na nasa pisngi ko pa rin. Bakit tinatawag mo na akong love? Honest ko, because I still love you. Ikaw pa rin. Hindi na ako magmamahal kung hindi lang din ikaw ang babaeng iyon. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Ace. Nilibot ko ng tingin ang mukha niya. Ang lamlam ng mata ni Ace. Para kaming bumalik sa nakaraan kapag laging nagsasabi kung gaano niya ako kamahal. Ace, tanging nasambit ko. Pakiramdam ko panaginip lang ang lahat ng ito. Tinanggal ko ang mga kamay ko sa pagkakapatong sa mga kamay ni Ace at kinabig ko ang leeg niya. Tumingkayad ako at mabilis kong tinawid ang pagitan ng mga labi namin. Mariin akong pumikit nang maramdaman ang init ng katawan ni Ace. Halatang nagulat si Ace sa ginawa ko dahil hindi niya ginalaw man lang ang labi niya. Pero ilang sandali pa ay binuka ni Ace ang bibig at nilamon na ang mga labi ko. Bigla ay naamoy ko na ang mabango niyang hininga. Bumaba ang kamay ni Ace mula sa pisngi ko hanggang sa hinapit nito ang bewang ko. Mas naging mapusok ang halik ni Ace na kulang na lang ay higupin ang mga labi ko. Ramdam ko ang pagkasabik at gigil sa bawat galaw ng labi niya. Ako naman ay sarap na sarap sa pakiramdam. Lalo na nang kinagat ni Ace ang ibabang labi ko at pinasok niya ang dila sa loob ng bunganga ko. Napapaugol agad ako sa sarap ng tuluyan na maglaban ang mga dila namin. Walang kupas ang paraan ni Ace sa paghalik. Nakakadala ng katawan. Nag-init ako bigla sa kabila ng malamig na simoy ng hangin. Sabayan pa na nagel umikot na ang kamay niya. Wala nang space ang pagitan namin at hinahapit niya pa ako para isiksik sa katawan niya. Ramdam ko na ang pamumukol niya sa suot na short. Umanggal si Ace sa loob ng bibig ko habang bumaba pa ang kamay niya sa may puwet ko at pinisil iyon. Sobrang pusok ng pinagsaluhan namin na halik at nang maramdaman ko na halos nauubusan na ako ng oxygen ay napahawak ako sa dibdib niya at itinulak yun. Naghahabol kami ng hininga ni Ace pareho. Ayaw pa rin bitawan ni Ace ang pagkakayakap sa akin. Nakikita ko sa mukha niya ngayon ang kakaibang saya. Ilang sandal ay pinagdikit niya ang noo namin. Humahampas sa mukha ko ang tama ng hininga niya at napapikit ako para samyuhin leon. Let's move forward, love. Kalimutan natin pareho ang nakaraan. Let's start over again and make new memories. You're still my wife after all. I love you so much. Napadilat ako sa sinabi ni Ace. Lumayo ako sa katawan niya at hinayaan niya naman ako. Hinubad ko ang jacket niya na nakasuot sa akin at pinasuot leon kay Ace. Hinawakan ako ni Ace sa mga kamay ko at muli akong tiningnan habang nangungusap ang mata. I love you, Mrs. Venus Ibanez. Please, magsama tayo muli at kalimutan ang nakaraan. Ayoko nang sa malayo ka lang tinatanaw. Ayoko na lagi na lang akong nakabantay sa TV para lang hindi ka mawala sa paningin ko. Gusto ko na muling gumising na ikaw ang nakikita ng mga mata ko. I wanna build a happy family with you. Mas nag-uma pa ang puso ko sa saya sa mga narinig kay Ace. Ace, mahal pa rin kita, but we can't forget the past. Hindi tayo pwedeng magsimula hanggang hindi natin nalalaman ang tunay na nangyari sa nakaraan. Naging seryoso naman ang mukha ni Ace. Natatandaan mo ba dati?
Patuloy ko habang nanatili na nakikinig si Ace. Sa wakas nag-uusap kami nang hindi nagsisigawan. Unang beses na hindi mo ko pinaniwalaan na kusa akong napunta sa kwarto mo. Nang naging okay tayo ay kinalimutan natin kung paano tayo nagising magkatabi ng parehong nakahubad. That was set up. Kahit anong paliwanag ko ay ayaw mong maniwala. Nang naging okay tayo ay sabi mo ay kalimutan na lang natin ang pangyayari na yun. Patuloy lang sa pakikinig si Ace na nililibot ang mukha ko sa kaunting liwanag. Pero nang mahuli mo kami ni Grayson na magkatabi, nagalit ka dahil akala mo ay niloko kita. Wala kang tiwala sa akin dahil sa umpisa pa lang ay hindi mo na ako pinaniwalaan. Ngayon, you need to trust me. I'm telling you the truth. May gusto na ako sa'yo bago pa man ako mapunta sa kwarto mo, pero hindi ko talaga alam kung paano napunta doon. Na-set up para magpakasal sa'yo, na-set din ako para magalit ka sa akin. Gusto kong malaman ang totoo, love. Help me, please. Hindi kita niloko kahit minsan kasi mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gawin yun, ako muling tumulo ang luha ko na agad na pinahid ni Ace. I'm sorry, love kung nadala ako sa galit ko. I'm traumatized sa ginawa ng ex-wife ko. Pagkabalik natin mula dito, we'll find out the truth. I swear mananagot ang may kasalanan at magdudusa sila higit pa sa pagdurusa na naranasan natin pareho. Ace, I love you. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagganti ng yakap ni Ace. Matapos ay humiwalay siya sa akin. Pinahid niya ang mga luha ko. I love you so much, my wife. Pagkasabi noon ay muling sinakop ni Ace ang labi ko. Masuyong halik lang ng una pero matapos ng ilang sandali ay naging gigil ang galaw ng labi niya na agad ko naman na tinugon ng kasing pusok ng galaw niya. Ngayong gabi sigurado akong isusuko ko ang katawan sa lalaking mahal ko. Ipapakilala ko rin sa kanya ang mga anak namin at kukuha lang ako ng tiempo. Ace sobrang init na sa pakiramdam nang ipinasok ni Ace ang kamay sa loob ng jacket ko at kinapa ang dibdib ko. Tinulak ko si Ace sa dibdib para maghiwalay ang mga labi namin. Love. Malamlam ang mata ni Ace. Bakas din ang pagkabitin sa paghalik sa akin habang naghahabol ng hininga. Bumalik na tayo sa kubo, love baka may hayop ahas pa na tumuklo sa atin. Not yet, love, sabik na ako sayo. Ibang ahas muna ang tutuklo sayo. Pagkasabi ni Ace noon ay mal niyang hinipit ang bewang ko at sinil ako muli ng mapusok na halik. Venus, shall we go? Tanong nito nang makarating sa tapat ng cubicle ko. Ah, yes, sir. Nahihiya pang sabi ko. Ramdam ko na ang paninitig ng mga kasama ko pero sure naman akong si Ma'am Sofia na ang bahala sa kanila. Sumunod na ako kay Ace na nagsimulang maglakad. Hanggang sa makarating kami sa parking ay seryoso lang ang mga galaw namin. Nang makarating kami sa kotse ay doon lang kami nakapagharutan bago muling nagbiyahe papunta sa mansion nila Ace. Doon na kami aabutan ng lunch kaya makakasabay ko pang kumain sina Don Ramon. Habang nasa biyahe ay ang lakas ng kabog ng dibdib ko kinakabahan akong muling makaharap ang pamilyang nanakit sa akin dati. Ang sakit din ng mga narinig kong salita sa kanila at natatandaan ko pa. Pero pinatawad ko na sila kasabay ng pagpapatawad ko kay Ace. Medyo malapit lang naman ang exclusive village kung nasaan ang mansion ng mga Ibanez mula sa pinapasukan namin kaya agad kaming nakarating doon. Nandoon pa lang kami sa gate ay unti-unti nang bumalik sa akin ang alaala ni Lola Lisa. Naalala ko pa ng unang solta ko sa mansion dati at hindi ako makapaniwala na dito natitira. Nang araw din na, yun ay pinanggakuan ako ni Lola na pagtatapusin ako ng pag-aaral. Hindi ko namalayan na tuluyan na kaming nakapasok sa loob ng mansion. Pinatay na ni Ace ang makina at tumingin sa akin. Are you okay, love? Tumango ako. Nagtanggal na si Ace ng seatbelt at tinanggal ko na rin ang akin. Lumabas na si Ace sa sasakyan at pinagbuksan niya ako ng pinto. Nilinggan ko pa ang paligid at halos walang nagbago sa itsura ng lugar simula nang huli kong makita. Naramdaman ko na lang ang paghawak ng kamay sa akin ni Ace at aakayin niya ako para maglakad nang biglang may naglalakad papalapit sa parking dahilan para matigilan ako. Doña Tasha, panipik. Bigla ay kinabahan ako nang mamataan si Doña Tasha na mukhang may lakad at nagmamadaling maglakad. Hanggang sa mapahinto ito ilang hakbang mula sa kinatatayuan namin ni Ace.
Natigilan si Doña Tasha at napatingin sa akin at matapos ay bumaba ang tingin sa magkasaklap naming palad ni Ace. Venus, what are you doing here? You're not supposed to be here matapos ang panloloko mo sa anak ko. Ramdam ko ang disgusto ng Donya sa presence ko nang muling binaling sa akin ang tingin. Mas naramdaman ko na hinigpitan ni Ace ang kapit sa kamay ko. Ako naman ay binalot ng kaba. Hindi man lang sinabi ni Ace sa ina na isasama niya ako. Bigla ay napahiya ako. We're back together, Mom. Sambit naman ni Ace bago pa man ako makasagot. Niloko ka ng babaeng yan, Ace Brian. Baka nakakalimutan mong inakit niya ang pinsan mo. Tapos makikipagbalikan ka. I'm just concerned, iho, na baka gawin niya uli sa'yo. Naramdaman kong napahigpit ang kapit ni Ace sa kamay ko. Mukhang hindi siya aware dun kaya hinayaan ko lang. Kailan ka pa naging concern sa akin, Mom? Bigla ay napatingin ako kay Ace. Hindi ko masabi ang emosyon nito. Halatang nagpipigil ng galit. Nang binaling ko ang tingin kay Doña Tasha ay naninangkit ang mata nito. Bigla naman ay nagring ang cellphone ni Doña Tasha at bigla niyang kinuha ang phone sa bag. Nakita ko ang pagniwi nito sabay mabilis ang kilos na pumunta sa katabing sasakyan no Ace. Mag-uusap pa tayo, Ace Brian kapag balik ko. Matigas na sabi ni Doña Tasha na tiningnan ako ng matalim bago tuluyan na pumasok sa sasakyan nito. Napatitig na lang ako sa papalayong kotse ni Doña Tasha. Hindi ako umabot sa point na mapapaiyak ng Donya. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay ay ayokong inaapol ako ng mayayaman. Kaso sobrang lungkot ko bigla at mukhang sariling magulang ni Ace ang kontrabida sa relasyon namin. Kinakabahan pa ako kay Don Ramon na baka parehas sila ng reason ng asawa nito. Though si nanay ay kontra rin na magkabalikan kami ni Ace dahil mas boto na ito kay Gino. Sigurado ko naman na hindi ako matitiis ni nanay dahil mahal niya ako. Sa una lang ay kumukontra siya, pero kapag nakita niya akong masaya kay Ace ay siguradong magiging maayos din sila. Isa pa ay ginagawa ko ito para sa mga anak ko na gusto kong bigyan ng kompletong pamilya. Ayokong matulad sila sa akin na lumaki sa broken family. I'm sorry sa sinabi ni Mommy. Bigla ay pinaharap ako ni Ace sa kanya at kinulong ng mga palad niya ang magkabila kong pisngi. Paano kung pati ang daddy mo ay ayaw pa rin sa akin? Paano tayo? Diretso ang tingin ko sa mga mata ni Ace. I'll fight for you, love. Kahit sino pa ang hadlang sa relasyon natin ipaglalaban kita. Kahit sa sarili ko pang mga magulang. But I'm sure na matutuwa si Daddy kapag nalaman niya na nagkabalikan na tayo. Sa kanilang dalawa ni Mommy, si Dad ang laging sinusuportahan ako sa desisyon ko. Kapag alam niyang magiging masaya ako, hindi siya haad lang. Nakampant ako sa sinabi ng asawa ko. Hinawakan ko ang kamay niya na nasa pisngi ko pa rin. Dapat lang, love, kung totoong mahal mo ako, mararamdaman ko na ipaglalaban mo ko. Huwag mong sayangin ang binigay kong pagkakataon sa'yo. Kung hindi, next time hindi mo na talaga ako makakasama. No way, love, hinding-hindi ko ipaparamdam sa'yo na hindi ka importante. Pagkasabi pa ni Ace noon ay binigyan niya ako ng smack sa labi. Bigla ay napuno na naman ang puso ko. Ang sarap sa tainga ng mga naririnig ko kay Ace. Magkahawak kamay kaming naglakad ni Ace hanggang sa makapasok kami ng mansion. Parang kahapon lang ang nagdaan na dito ako nakatira sa mansion at ngayong nasa sala ako ay halos wala rin na pinagbago ang area. Tandang-tanda ko pa na dito sa sala nangyari ang huling pinaka-intimate moment namin ni Ace bago kami magkahiwalay. Sir, napaaga po ang dating nyo. Bigla ay may sumalubong sa amin na isang kasambahay. Base sa ayos nito na kagaya ng uniform ko dati nang nagtatrabaho pa ako bilang mold. Yes, where's Dad? Nasa kwarto niya po kasama ang nurse. Sagot ng kasambahay na napapatingin pa sa akin. Kamusta ang pakiramdam niya? Mabuti naman po siya ngayong araw, sir. Good, ipaghanda mo kami ng lunch ng asawa ko. Utos ni Ace sa kasambahay at tila nagulat pa sa announcement ni Ace. Oo po, Sir Ace. Sambit ng kasambahay na matamis pang ngumiti sa akin na ginantihan ko rin ng ngiti. Venus. Bigla ay napalingon ako nang makita ko ang mayordoma na papalapit sa akin. Nakita ko ang gulat sa mata nito lalo na at tumingin pa sa mga kamay namin ni Ace na magka-holding hands. Nanay I'm. Sinalubong ko na ang matanda at yamakap dito.
Naramdaman ko naman ang mahigpit na yakap ni Nanay Aim. Nang maghiwalay kami ay napatingin pa ang matanda na puno ng pagtatanong sa akin. Nagkabalikan na po kami ni Ace, Nanay Aim. Inunahan ko na siya bago pa magtanong sa akin. Bigla naman na lumiwanag lalo ang ngiti ng matanda. Mag-usap na lang po tayo mamaya, Nanay Aim. Pupuntahan lang namin si Don Ramon. Nanay Aim, bigla ko naman naramdaman na nasa gilid ko na si Ace. Sir Ace, tanong ni Nanay Aim, where's my mom going? Nako, sir, hindi po siya nagsabi. Pero noong nakaraang linggo, ilang beses din siya umalis at nagmamadali matapos may tumawag sa kanya sa cellphone. Nang nilingan ko si Ace ay puno ng pagtataka ang mukha nito. Pero ilang sandali ay gumalaw na ang kamay nito at inaakay na ako para maglakad. Sige po, Nanay Aim, paalam ko. Tumanggo naman si Nanay Aim sa akin. Ay nalalaya na ako no Ace na umakyat sa hagdan at magpunta sa kwarto ni Don Ramon. Lumakas na naman ang kabog ng dibdib ko habang mas papalapit kami sa kwarto ng matanda. Hanggang sa makarating kami sa pinto ng kwarto ni Don Ramon. Kumatok si Ace at nang may narinig kaming boses ng babae ay doon pinahit ni Ace ang doorknob. Nabungaran ko ang nakahiga na si Don Ramon at inaasikaso siya ng nurse niya. Agad kaming pumasok sa loob. Nakapikit si Don Ramon kaya hindi niya pa kami napapansin. Ilang hakbang pa lang ang distansya ko sa matanda ay nakaramdam na agad ako ng awa para sa ama ni Ace. Halata ang sakit nito at ang laki ng hinulag ng katawan. Hanggang sa makarating kami sa gilid ng kama. Umupo si Ace sa kama at hinawakan ang kamay ng ama. Parang matutunaw ang puso ko sa eksena. Kita ko ang lungkot sa mata ni Ace habang naaawa sa ama niya. Kahit naman sino ay makita ang mahal sa buhay na ginugupo ng sakit ay magiging malungkot. Dad, mahinang sambit ni Ace. Ilang sandali pa kami naghintay bago muling damilat si Don Ramon. Unang nakabelang ang tingin nito kay Ace at nakita ko ang pagngiti ng matanda. Pero ilang saglit ay napansin ni Don Ramon ang presensya ko. Nakita ko pa ang pagkagulat sa mata nito na parang hindi nakapaniwala na nasa harapan niya ako. Venus. Ikaw na ba yan, hiya? Dahan-dahan akong tumanggo sa matanda. Nakita ko lungkot na bumalatay sa mukha ng matanda. Tumayo si Ace at ako naman ang pinaupo niya sa gilid ng kama. Doon ay kinuha ni Don Ramon ang kamay ko, iha, patawarin mo ako sa mga masasakit na sinabi ko sa'yo dati. Hindi ko inaasahan na dadalhin ka sa akin ni Ace ngayon. Mabuti at nagkita pa tayo bago pa ako mamatay. Dad, don't say it. Singit naman ni Ace. Mapapatawad mo ba ako, Venus? Muling sambit sa akin ni Don Ramon. Opo, Don Ramon. Sino po ba ako para hindi magpatawad, kung ang Diyos ay marunong magpatawad? Kalimutan na po natin lahat ng masasakit na nangyari ng nakaraan. Ngayon parang maliyak ako sa mga sinabi ko. Bigla ay gumaan ang pakiramdam ko dahil bukal sa puso ang pagpapatawad ko. Lahat ng masasakit na salitang nakatatak sa isip ko na sinabi sa akin 5 years ago ay biglang nakalimutan ko na. Maraming salamat, Venus, anak. Kung alam mo lang kung paano ako nagsisisi sa mga nasabi ko sa'yo dati. Nadala lang ako ng galit. Dad, singit naman ni Ace. Asawa ko pa rin naman si Venus, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nagsasama muli kami bilang mag-asawa. Pero bubukod po kami ng bahay, ayoko na po maulit ang nangyari dati. Sa ngayon, Dad, gusto ko pong malaman kung sino ang Samira sa amin ng asawa ko. Hindi lang si Grayson ang nalisip kung nasa likod nun. Naniniwala po ako may iba pang dahilan kung bakit sinet up si Venus. Masaya ako sa naririnig kay Ace na gusto na nitong maayos ang gusot ng nakaraan. Pwede bang dam ito na lang muna kayo? Pakiusap ni Don Ramon. Huwag po kayong mag-alala, Dad, lagi po kitang dadalawin. Hindi ko po pwedeng itira si Venus kasama ang mga taong pinaghihinalaan ko, sambit naman ni Ace. Tumanggo lang si Don Ramon matapos ay tiningnan niya ako sa mata. Venus, pwede mo akong tawagin Daddy muli. Napangiti ako ng husto sa sinabi ni Don Ramon, ngayon ay ramdam ko na tanggap niya ako bilang daughter-in-law niya. Nagtagal pa ako sa kwarto ni Don Ramon ng mga ilang minuto at hamaba pa ang usapan namin. Marami siyang kinwento sa akin at marami rin siyang tinanong kung anong nangyari sa akin sa nakalipas na 5 taon. Kagaya ng inaasahan ko ay napunta rin ang usapan namin sa pagkakaroon ko ng anak kay Ace.
Huwag po kayong mag-alala dad, sigurado akong na makikita nyo pa ang mga apo nyo. Assurance ko. Kapag nakita na ni Ace ang mga anak namin ay isusunod ko silang ipakilala kay Don Ramon. Ngayon ay mas nawala na ang sama ng loob ko sa inasta sa akin ni Doña Tasha. Matapos pa ang ilang sandali ay inaya na ako ni Ace na kumain ng tanghalian. Agad naman akong sumunod sa asawa ko at dinala ko sa dining area. Masaya kaming kumain na mag-asawa at nagsusubuan pa. Ang dami kong nakain at na-miss ko ang luto ni Nanay Aim. Nagpahinga muna kami ni Ace bago ito nagsabi na aalis na raw kami. Akala ko didiretso na kami ni Ace sa apartment ko para ihatid ako. Pero hindi pala nito nakalimutan ang sinabi ko kanina, magpapayag ako na mag-loveng-loveng kami. Dinaan ako ni Ace sa isang hotel at nag-check-in kami. Ramdam ko ang pagkasabik sa akin ng asawa ko dahil kakasarado pa lang ng pinto ay nilamukos na niya ako ng halik sa labi. Mabuti na lang at hindi na sinira ni Ace ang mga damit ko. Ramdam ko din ang pagkasabik ko sa romansa ng asawa ko. Hanggang sa nauwi kami sa mainit na tagpo. Napuno ng malalakas na ungol ang apat na sulok ng hotel. Sobrang wild ng naging lovemaking namin. Akala ko ay isang round lang kami. Pero humirit pa ng isa sa akin si Ace na pinagbigyan ko naman. Inabot ng 3 hours ang stay namin sa hotel bago kami nagpasyang umuwi. Sobrang pagod na pagod ako at nanakit agad ang katawan ko sa ginawa namin pero sobrang satisfied ako. Sa tingin ko mula noong team building hanggang sa ginawa namin ni Ace kanina ay malaki ang posibilidad na mabuntis akong mal. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapangiti habang nasa kotse. Naiisip ko na ang masaya at malaking pamilya na pangarap ko kasama si Ace. "We're here," namalayan ko na lang na sinabi ni Ace. Nang tumingin ako sa bintana ng sasakyan ay nakita kong nasa tapat na pala ako ng apartment ko. "Hindi mo man lang ba ako papapasukin, love?" Masuyong tanong ni Ace. Tsaka na lang, love, baka mamaya ay harutin mo na naman ako at maiskandalo pa ang boardmate ko na si Ate Amor. Sambit ko habang nagtatanggal ng seatbelt. Mahirap na at malalaman niya agad nang wala sa plano ang tungkol kay Gavin at Georgia. Amor, siya yung gumawa ng sandwich na napakasarap. Yes. Huwag kang mag-alala, magre-request ako na bukas ay magbabaon ako at bibigyan kita. Nakangiting sabi ko, fine. Sasunduan uli kita bukas ng umaga, love, ha? Ikaw ang bahala, ang sabi ko na lang. I'll miss you tonight, love. Banggit ni Ace na dumukwang sa kinauupuan ko. Kakaiba ang ngiti niya at mukhang naaalala pa ang ginawa namin kanina sa hotel. Ikaw talaga, gusto mo lang mag-loveng-loveng muli. Don't worry, malapit na tayong magsama, maybe next week, I'll file my resignation. Wala naman ang dahilan para patagilan ko pa na hindi kami magsama ng asawa ko. Napag-usapan namin kanina habang nasa hotel kami na sa kondo niya muna titira habang hindi pa siya nakakapagpatayo ng sariling mansion. Pumayag naman ako, parang ayaw pa akong pakawalan ni Ace sa loob ng kotse. Mapupusok na halikan pa ang pinagsaluhan namin. Nang tila namanhid na ang labi ko sa halikan namin ay nagpaalam na akong papasok na sa loob ng apartment. Mabuti at pinalabas na ako ni Ace matapos akong pagbuksan ng pinto. Binigay niya pa muli sa akin ang bouquet of flowers na dala niya kaninang umaga. Na muling pumasok si Ace sa kotse nito ay binuksan na nito makina at pinaandar ang sasakyan. Tinanaw ko na lang ang papalayong sasakyan ng lalaki hanggang sa mawala sa paningin ko. Pumasok na ako ng apartment ko. Nabungaran ko agad ang dalawang bata na naglalaro sa sala. Panipi. Mama's home, babies. Masayang bati ko sa dalawa. Yehey. Mama, agad nagsitakbuhan si Gavin at Georgia at sinalubong ako ng mainit na yakap nang lumuhad ako para magpantay kami ng mga bata. Sino po nagbigay ng flowers, Mama? Biglang tanong ni Gavin. Pakiramdam ko ay namula ako sa harap ng mga anak ko dahil sa kilig nararamdaman. Kay Daddy Ninong po ba galing, yan, Mama? Excited na tanong naman ni Georgia. Mga baby, mamaya nyo na tanenjin si Mama. Magre-rest muna siya. Biglang singit ni Ate Amor. Mabuti at masunurin naman ang mga bata sa yaya nila. Agad akong nagpunta sa kwarto at nagbihis. Nagpalipis din ako ng ilang minuto at nagpahinga. Nang feeling ko at naghahanda na si Ate Amor para sa dinner namin ay lumabas ako. Ma'am Venus, maghahain ako para makakain na tayo at makapahinga ka.
Parang sobrang pagod kayo eh. Namula naman ako dahil nahalata ni Ate Amor ang pagod ng katawan ko. Kung alam niya lang na hindi dahil sa trabaho ang pagod ko. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko si Ace na huwag na akong lagyan ng hikis sa katawan. Kung hindi ay mas halata daw kami. Saan ka pupunta, Ate Amor? Biglang tanong ko dahil akala ko ay maghahain na siya. Pero sa ibang direksyon siya naglakad. Bibili lang ako sandal ng soft drinks sa tindahan, ma'am. Ang tagal ko na kasi di naka-soft drinks. Ganun ba, ate? Ako na lang ang bibili at dyan lang naman sa labas iyon para makahain ka na, offer ko. Sigurado ka, ma'am. Nahihiya pa si Ate Amor na makisuyo sa akin. Oo, ate. Madali lang naman iyon, matamis akong ngumiti kay Ate Amor. Inabot ni Ate Amor ang hawak niyang pera sa akin. Mama, sama po. Biglang naghabol si Georgia sa akin. Dahil dyan lang naman sa tabing tindahan ay binuhat ko sel Georgia at sinama na lang. Buti naman at hindi na naghabol si Gavin sa amin. Nang makalabas ng pinto ay biglang kumunat ang noo ko ng matano sa gate ang isang lalaki na nililangon itong bahay ko at tila nagmamanman. Kuya, sino pong hanap nyo? Tanong ko nang tuluyang nakalapit ng gate. Naging malikot ang mata ni kuya. Dito ba nakatira Sir Robert? Robert, wala pong Robert na nakatira dito. Ganun ba? Baka nagkamali lang ng sinabing address sa akin. Akala ko ay aalis na si kuya pero nanatili ito sa may gate hanggang sa tuluyan akong nakalabas at nagdiretso sa katabi na tindahan. Nagulat na lang ako nang sumunod si kuya sa akin sa may tindahan pero hindi ko na siya pinansin. Pabili po. 1 litro na Coke nga po sambit ko nang nasa harap na ako ng tindahan. Ang ganda naman ng pamangkin mo, ma'am. Nagulat ako sa biglang salita ni kuya. She's my mama, biglang sabi ni Georgia. Georgia. That's bad. I told you don't talk to stranger. Tumahimik naman si Georgia. Nabuking tuloy ako dito sa tindahan na ako ang tunay na ina ni Georgia. Bigla ay binaling ng lalaki ang tingin kay Georgia. Hindi ko alam kung bakit kinikilabutan ako sa titig ng lalaki na mukhang hindi gagawa ng mabuti. Nilipat ko sa kabilang side si Georgia. Doon sa side na hindi makikita ng lalaki, pero nagulat na lang ako nang makarinig ng flash ng camera. Nang paglingon ko ay nakita ko ang lalaki na kinukuhanan ng picture si Georgia. Kuya, bakit mo kami kinukuhanan ng picture? Single ko. Pero agad na nagtatakbo ang lalaki palayo dito sa may tindahan. Hoy! Bumalik ka dito, sigaw ko. Kinabahan ako sa walang palem na pagpicture sa akin ng lalaki. Pero hindi naman ito bumalik dito sa kinatatayuan ko hanggang sa tuluyan nang nawala sa paningin ko. Miss, anong nangyari? Bigla namang usyoso ng tindera sa akin. Si kuya po kasi, nagpipicture ng walang palem sa amin, reklamo ko pero doon pa rin ako nakatanaw sa tinakbuhan ng lalaki at baka biglang bumalik dito. Nako, baka type ka nung lalaki. Ganun talaga, maraming lalaking manyak at makakita lang ng maganda ay pinagnanasahan. Baka nagandahan lang sa inyong mag-ina. Hindi ko nga akalain na anak mo pala ang magandang bata na yan, Neng. Akala ko anak siya ng kasama mo dyan sa apartment. Bigla ay napatingin ako sa tindera. Oo nga pala at bigla kong naalala na kilala dito ang mga bata bilang anak ni Ate Amor. Ate, yung binibili kong 1 litro ng soft drinks po. Paalala ko sa tindera. Ayoko na itong magtanong ng kung ano-ano pa tungkol sa akin at sa mga anak ko. Nakaramdam naman ang tindera na ayoko nang makipag-usap kaya kumuha na ito ng soft drinks at ibinigay sa akin. Matapos kong magbayad ay nagmamadali kaming bumalik ni Georgia sa gate. Nangangalay na ang kamay ko dahil sa pagbuhat sa anak ko at may hawak pang soft drinks pero ayokong ibaba ang bata dahil bigla ko pa rin na naiisip ang lalaki na baka bigla kaming balikan. Pagkapasok ng gate ay agad kong ibinaba si Georgia at sinarado ang pinto. Lumingon pa ako sa paligid pero mukhang tama ang sinabi ng tindera na napag-tripan lang kami. Hinarap ko si Georgia pagkatapos. Baby, next time wag makikipag-usap kapag hindi ka kilala, ha? Makikinig dapat lagi kay mama. Kasi if something bad will happen to you, iiyak si mama. Sorry, mama hindi ko na po uulitin promise po. Lahat lang po ng kakilala ko ang kakausapin kung umiti naman ako sa anak ko. Sana pati si Papa Ace kausapin mo, baby, ha? Paglalaman ko.
Gusto ko po si Daddy Ninong lang, sagot naman ni Georgia kaya napangiwi na lang ako sa disappointment. Kahit ilang beses kung binabanggit ang tungkol sa Papa Ace niya ay favorite niya talaga ang Daddy Ninong Gino niya. Inaya ko na lang si Georgia na pumasok na sa loob ng bahay. Pagkarating sa loob ay nakahain na rin Ate Amor at agad na kaming nagsalo-alo. Nagkwento rin ako kay Ate Amor ng tungkol sa nangyari kanina at pinag-iingat ako nito next time. Matapos kumain ay pinagpahinga na ako ni Ate Amor. Dinala ko ang mga bata sa loob ng kwarto. Binigyan ko si Georgia ng pambata na libro at si Gavin naman ay laruan na robot. Nanahimik ang dalawang bata sa nilatag ko na rubber foam sa sahig. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-check ng messages. Agad akong kinilig nang makita agad ang pangalan ni Ace. Pero ang kasunod na pangalan na naroon ay pangalan ni Gino dahilan para mapabuga ako ng hangin. Una kong binasa ang mga messages ni Ace. Tinatanong nito kung kumain na ako. Ilang, I love you, rin ang nasa text nito. Sumagot ako ng oo, at pagka-send ko pa lang ng message ay agad na register ang tawag nito sa akin. Mabilis kong sinagot ang tawag ng asawa ko. I miss you, Mrs. Ibanez. Nakagat ko ang ibabang labi sa tuwa. Bigla ko tuloy siyang na-miss rin. Magkasama lang tayo kanina, love. Gusto ko katabi na kitang natutulog. Gusto kong paggising ko ay magandang mukha mo ang nakikita ko asawa ko. Wow! Nagiging Makata na yata. Panunukso ko. Mama, is that Daddy Ninong? Nagulat ako sa biglang sabi ni Georgia na nakabilang ang tingin sa akin ng nilinggan ko. Kasama mo ba sina Gavin o Georgia sa kwarto? I heard a kid's voice Bigla ay napangiti ako. Sigurado naman akong naulingan lang nito ang boses at hindi narinig ang sinabi ni Georgia. Ang sarap marinig sa bibig ni Ace ang mga pangalan ng anak namin. Isang beses kasi ay nasabi ko na may anak na si Ate Amor at Gavin at Georgia ang pangalan. Talagang naitandaan pa nito. I want to meet them kapag hinatid kita pa uwi bukas. I don't know, gusto ko lang magkaroon ng kabonding na bata. You know I really want to have a kid. Sambit ni Ace bigla ay napangiti ako. Siguro ay hindi ko na nga dapat napatagilan pa at paabutin pa ng ilang araw. Matatanggap at matatanggap ni Ace ang mga anak namin at patatawarin niya ako sa pagtatago ko sa mga bata kung talagang mahal niya ako. Bukas na bukas rin ay makikilala niya ang mga anak namin. Kapag nagkakilala na sila ay pwede ko nang ayusin ang buhay namin. Kukunin ko pa rin si Ate Amor na mag-aalaga sa mga bata at sasama kay Ace para tumira sa isang bahay. Ilang sandali pa kami na nag-usap ni Ace. Kung saan-saan rin napunta ang usapan namin. Parang ayaw pa nga namin na wakasan ang pag-uusap kahit na magkikita naman kami bukas sa opisina. I love you, asawa ko, love. I'm excited to see you tomorrow. Column ni Ace. Narinig ko pa ang malutong na halik ni Ace sa kabilang linya. Nagpaalam na rin ako at nang tuluyan ng may baba ang tawag ay nakagat ko ang ibabang labi at napangiti. Mama, why are you smiling? Nagulat ako at nasa tabi na ng kama si Gavin. Ha! Nothing, masaya lang si Mama. Bumaba na ako sa kama at hinawakan si Gavin. Pinatigil ko na rin si Georgia. Come on, babies. Let's brush our teeth. Kaagad naman na sumama sa akin ang kambal at sabay-sabay kaming nagsipilyo. Ginawa ko na ang night routine para sa mga bata. Binihisan ko na rin sila at pinahiga sa kama. Pagkatapos ay ang night routine ko naman. Nang nagpunta ako sa CR ay doon ko lang nakita ang itsura ng katawan ko. Ang tindi rin ng ginawa namin ni Ace doon sa hotel na pinuntahan namin kanina. Sa ilang round na ginawa namin ay ang dami ko na naman napula sa balat. Masyado talagang wild ang matanda na iyon at nahahawa na rin ako. Kaya hanggang ngayon ay masakit pa rin ang katawan ko. Matapos kong maglinis ng katawan ay muli akong lumabas ng banyo. Nakita ko si Georgia na may kausap sa cellphone ko. Marunong na itong sumagot ng tawag. Yes, Daddy Ninong. Nami-miss na po kita Georgia. Lumangon sa akin ang bata. Mama is here na po, Daddy Ninong. Masayang binigay sa akin ni Georgia ang cellphone. Lumayo na ako sa mga bata at nagpunta sa sulok ng kwarto kung saan merong monoblock chair at naupo doon. Hello, Gino. Mahinang sambit ko. Ngayon pa lang ay nahihiya na akong kausap ito.
Kung bakit pa kasi sinagot ni Georgia ang tawag. Venus, iniiwasan mo ba ako? Natigilan ako. Kumabog ang dibdib ko at nahihirapan akong sagutin si Gino. Alam kong ramdam naman na nito dahil hindi ko nga sinasagot ang mga tawag nito at tipid ang reply ko sa text. Hanggang ngayon ay hirap pa rin akong iparamdam na hindi ko siya sasagutin at takot akong saktan siya. Pero kahit anong gawin ko ay alam kong masasaktan ko siya. Gino, medyo naging busy lang ako. Sagot ko. Ilang sandali pa bago magsalita si Gino. Narinig ko pa na nagpakawala siya ng buntong hininga. Pwede ba tayong magkita kapag day off mo? Free ka ba? Magkita tayo sa susunod na araw, Gino, may gusto din akong sabihin sa'yo. Kulang na lang ay pumiyok pa ako sa tindi ng kaba. Sige, Venus. I'll see you. Pakihalik mo na lang ako sa mga inaanak ko. I will, Gino. Good night. Good night. I love you. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Pero pagkasabay na pagkasabi ni Gino ng love you, ay agad na ako nitong binabaan ng tawag. Natulala na lang ako at biglang naging problemado sa darating na pagkikita namin sa susunod na araw. Natulog ako ng gabing iyon na maraming iniisip. Tungkol amin ni Ace. Pati si Gino ay dumagdag pa. Kinabukasan ay maaga akong nagising kahit hindi ko nakumpleto ang tulog ko. Ramdam ko pa rin ang sakit ng katawan ko dulot ng lovemaking namin ni Ace kahapon. Friday ngayon at no uniform day. Simpleng blouse at pants lang ang sinuot ko. Balak ko na magpaalam mamaya kay Ace na mag-half day para makapag-grocery ako. Imbes na ihatid niya ako ay maaga akong uuwi at magluluto para kay Ace. Mamaya ay ipapakilala ko sa kanya ang mga anak niya. At least ay magiging special ang pagkikita at pagiging buo ng pamilya namin at magsasalo-salo kami. Sa darating na linggo ay pwede ko nang dalhin si Gavin at Georgia sa lolo Ramon nila at siguradong matutuwa ang matanda. Tapos na akong magbihis at maglagay ng manipis na make-up ay hindi pa rin ako lumalabas dahil naghintay pa ako ng text ni Ace. Wow, sobrang ganda mo naman, Ma'am Venus. Sambit ni Ate Amor na pumasok na dito sa kwarto para naman magbantay sa mga natutulog pang kambal. Hindi naman, ate, sagot ko na ramdam pa ang pag-blush. Kailangan ko ng mauna. Maaga naman akong uuwi para sa bisita ko mamaya. Ipapakilala ko na ang mga anak ko sa ama nila. Bigla naman na lumapad ang ngiti sa akin ni Ate Amor. Talaga, sabi ko na nga ba, Ma'am Venus. Kaya sobrang blooming mo at lagi na lang kitang nakikitang napapangiti na mag-isa. Halata na in love ka. Ngumiti na lang ako kay Ate Amor. Mamaya ipapakilala kita sa asawa ko, Ate Amor. Magpapatulong din ako na magluto mamayang pag-uwi ko. Pagkasabi ko noon ay lumabas na ako ng kwarto. Sakto naman na naka-receive ako ng text mula kay Ace at nang lumabas ako ay naroon na ang sasakyan nito. As usual ay pinagtinginan ako ng mga taong nakakita sa akin sa labas. Idagdag pa na muling lumabas si Ace sa driver's seat at may dala na naman na bouquet of roses na agad binigay sa akin matapos akong halikan sa pisngi. Pinagbuksan pa ako no Ace ng pinto sa tabi ng driver's seat at agad akong sumakay. Haharutin pa sana ako ni Ace pero sinaway ko na siya at mabuti naman ay nagsimula na siyang mag-drive. Kagaya ng routine namin kahapon ay nag-breakfast muna kami sa isang restaurant bago kami pumasok sa opisina ni Ace. Kagaya kahapon ay nagpababa na lang ako sa malapit na kanto para hindi na kami magsabay sa pagpasok. Nasa sasakyan pa lang ako ay nagsabi naman na ako kay Ace na mag-undertime ako para makapagluto sa bahay mamaya at pinapapunta ko siya doon para makilala si Gavin at Georgia na inaakala nitong anak ni Ate Amor. Pumayag naman si Ace na aalis ako ng maaga. May meeting siyang pupuntahan kaya hindi siya makakapag-undertime. Good morning, Venus, bati agad sa akin ng mga kasama ko nang makarating ako sa admin department. Halata ang panunukso sa mata nila at alam ko naman ang dahilan kung bakit. Mukhang nay-sense na nila na may something sa amin ni Ace. Pero hindi na nila nagawang magtanong pa sa akin dahil sa biglaang pagdating sa area ni Ma'am Sofia. Agad nagmukhang busy lahat ng empleyado. Ako naman ay nagbukas ng laptop at nagsimula ng magtrabaho. Ilang sandali rin ay narinig ko na ang pamilyar na yabag na nagmumula kay Ace. Medyo busy si Ace ngayon dahil sa dami ng trabaho at may near-review pa itong documents tungkol sa bago namin na client. Ako rin ay nagpakasubsob sa trabaho.
Sa dami ng naiwan kong trabaho ay naging tahimik ako sa cubicle ko. Mabuti na lang at naging seryoso rin si Ace sa trabaho dahil hindi na ako nito pinatawag pa para lang panuurin siya sa loob ng office niya. Napapansin ko na lang na ilang beses niyang pinatawag si Ma'am Sofia sa office niya. Malapit nang mag-coffee break nang naisipan kong silipin ang cellphone ko. Naka-silent mode kasi yun at gusto kong i-check kung may mga importanteng message mula kay Ate Amor patungkol sa mga bata. Kumunat ang noo nang mapansin ang 4 na missed call ni Ate Amor sa akin. Ang pinaka-latest ay 10 minutes ago lang. Nang tiningnan ko ang text message ay wala naman na mensahe sa akin si Ate Amor. Hindi ko maintindihan at nilukob ng kaba ang dibdib ko. Bawal na ang tumawag sa cellphone unless emergency ayon sa bagong policy ng kumpanya pero agad akong nag-dial ng number ni Ate Amor. Ate, may problema ba? Agad kong bungad ko nang sinagot ni Ate ang tawag ko. Ma'am Venus, mabilis na triple na ang kaba ko sa dibdib dahil umiyak si Ate Amor mula sa kabilang linya. Parang maiyak ako agad pero at napigil ko ang pagdaloy ng luha. Kahit hindi ko itanong ay siguradong may something na nangyari sa anak ko. Ate, anong nangyari sa mga bata? Ma'am Venus. Hagulgol ni Ate Amor ate. Tanging nasambit ko. Nanghina ako bigla. Si Georgia. May nangyaring masama at sinugod ko na siya sa malapit na ospital. Nandito kami sa ospital. Kulang na lang ay mabitawan ko ang cellphone ko sa narinig kay Ate Amor. Napahawak ako sa dibdib ko na parang naninikip na ngayon. Ate, saang ospital kayo? Pagkisabi ni Ate Amor ng ospital ay napatayo ako. Doon sa ospital nila Gino dinala si Georgia. Hindi ko pa alam kung anong nangyari. Mas importante na makaalis ako ngayon at makapunta sa anak ko. Buti ay malapit lang ang ospital dito. Agad kong kinuha ang bag ko at tumayo ako. Venus, may nangyari ba? Sinong nasa ospital? Narinig kong nag-aalalang tanong ni MJ. Napalakas na yata ang boses ko dahil narinig na nila ang sinabi ko. Lumingon ako sa kanya, kailangan kong umalis, MJ pasensya na. Hindi ko na napigil ang tumulo ang luha ko kaya napatayo si MJ at biglang lumapit sa akin. Hinimas niya ako sa likod. Venus, tahan ano ang nangyari? Sinong nasa ospital? First time nila akong nakitang umiyak. Pero wala na akong panahon na magpaliwanag pa. Bigla ay nakita kong lumapit si Ma'am Sofia sa akin na kalalabas lang ng office ni Ace. Bakas din sa mukha nito ang pag-aalala. Venus, what happened? Ma'am Sofia, pasensya na, may emergency po at kailangan kong umalis. Humahagulgol na sambit ko. Pagkasabi noon ay tila may sasabihin pa si Ma'am Sofia sa akin pero sinukbit ko na ang bag ko at nagmamadaling lumabas. Pinapahid ko ang luha papasok sa elevator. Abot langit ang dasal ko at gusto kong liparin ang papunta ng ospital. Pagkalabas ko ay nakita ko pa ang tingin sa akin ng receptionist nang mamataan ako. Obvious ang pag-iyak ko pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko dahil sa pag-aalala kaya hindi ko na ito tiningnan pa. Lakad takbo ang ginawa ko makalabas lang sa building at mabilis na pinara ang isang taxi na nakita ko. Sinabi ko kung saang ospital ako ibababa pagkaupo ko ng backseat. Manong, please po, pakibilasan lang po. Nanghihina na sabi ko. Naramdaman ko naman na sinunod ako ni Manong. Naawa siguro sa akin. Agad kong hinanap ang cellphone ko sa bag. Pero mukhang hindi ko nadala. Pinatong ko yata sa table ko kanina at dahil sa taranta ay hindi ko na napansin pa. Bigla ay mas na-stress ako dahil hindi ko makontak pa si Ate Amor. Gusto kong malaman kung maayos ang baby Georgia ko. Kung kailan ipapakilala ko sila sa papa nila ay ngayon pa nangyari ito. Bigla ay naalala ko si Ace. Sa sobrang taranta ko ay pati ang magpaalam sa kanya ay hindi ko na nagawa. Iniisip ko kung masusundan niya ako kaagad. Hindi naman siguro. Ayokong magkita sila ng anak niya sa hindi magandang sitwasyon na gaya nito. Same time na dasal na lang ang tangi kong nagawa hanggang sa makarating kami sa ospital. Mabuti at nakisama ang daan at walang traffic at isa pa ay mabilis magmaneho si Manong. Agad kong inabutan ang driver ng 1,000 nakuha ko sa wallet at mabilis na lumabas ng pinto. Niyang sukli ay wala na akong pakialam. Agad akong nagtungo sa nurse station para itanong kung meron na Georgia Sebastian na pasyente. Nang sinabi sa akin ay agad akong nagpunta sa payward section kung nasaan si Georgia.
Halos mahimatay ako nang makarating kung nasaan ang anak ko. Nabungaran ko si Georgia na umiiyak at inaalaw ni Gino. Nakabenda ang ulo nito. Nasa gilid ng kama nakaupo si Ate Amor na kalong si Gavin. Napahawak ako sa dibdib at natuod ng ilang segundo at hindi ko kinaya ang view. Georgia, napasigaw ako kasabay ng pagtulo ng masagana kong luha. May pasyente sa ibang hospital bed at malamang na napatingin sa akin. Pero wala na akong pakialam kung naeskandalo ko sila sa pagpasok ko pa lang ng payward section. Buti na lang at naihakang ko na ang paa ko. Mama, malakas na sabi ni Georgia na gusto na akong yakapin dahil inangat nito ang kamay at kamakawag sa akin. Agad akong nakalapit kay Georgia. Mahigpit na yakap ang ginawa ko. I'm scared, Mama, palahaw na iyak ni Georgia. Hinimas ko sa likod si Georgia at pilit na pinapakalma. Ilang sandali pa bago siya tumigil. Mama is here na. Don't be scared. Nang tumahan si Georgia ay doon ako humiwalay ng yakap sa bata. Tiningnan ko ang mukha niya at matapos ay binaling ang tingin kay Ate Amor na nakatayo na ngayon sa gilid ng kama habang buhat si Gavin. Napaano si Georgia, Ate Amor? Excuse me, biglang singit ni Gino. Binaling ko ang tingin sa binata. Ang tagal ko rin siya na hindi nakita at ngayon nagkita kami ay sa ganito pang sitwasyon. Dapat ay bukas ko pa siya kikitain para tuluyan ng magpaalam at sabihin na hindi ko kayang sagutin ang panliligaw niya. Doc Gino, saad ko. For now, you don't need to worry, Venus. Maayos na ang kondisyon ni Georgia. Nagkaroon lang ng sugat ang noo niya kaya kailangan lagyan ng benda. Liwan ko muna kayo saglit ko ang pag-transfer ni Georgia sa private room. Tumango na lang ako. Mamaya ay mag-uusap kami ng masinsinan ni Gino. Gumaan din ang pakiramdam ko sa assurance nito na okay na si Georgia. At least nabawasan na ang pag-aalala ko. Daddy Ninong, wag mo po akong iiwan, ha? Biglang sabi ni Georgia na nakatingin sa ninong niya. Of course. I will take care of my baby girl. Wait for Daddy Ninong later, ha? Ngumiti si Gino sa bata at masuyong hinaplos ang buhok nito. Pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Nang nakaalis na si Gino ay doon ko lang binaling ang tingin kay Ate Amor. Pinaupo ko siya sa gilid ng kama at kinalong niya si Gavin. Ma'am Venus, sorry kung nag-alala kayo. Kanina hindi ko akalain na may gustong kumuha kay Georgia. Kumunat ang noo ko. Doon na nagsimulang magkwento si Ate Amor kung bakit nasaktan si Georgia. Meron daw lalaki na nagpanggap na deliveryman ng mineral water. Nalingat lang daw sandali si Ate Amor para kumuha ng pambayad ay nagulat na lang siya nang biglang kinuha ng lalaki si Georgia at nilabas ng bahay. Balak nitong kidnapan ang bata. Mabuti na lang daw at naging maagap ang kilos ni Ate Amor. Agad siyang nagsisigaw at mabuti na lang ay may ilang kalalakihan na tumulong sa kanya. Inagaw pa si Georgia mula doon sa lalaki dahilan para mahulog ang bata at tumama ang ulo sa kalsada kaya nagkaroon ng injury. Nakatakas naman ang mga nagtangka at hindi na nagawang mahabol pa. Agad naman na naisugod si Georgia dito sa ospital na kanina ay duguan ang mukha at masama ang pagkakatama sa kalsada. Sa pagkakakwento pa lang ni Ate Amor ay biglang mas nanakit ang dibdib ko sa sinapit ng anak ko. Buti na lang daw at nakilala ni Doc Gino si Georgia kaninang nandun sila sa nurse station kaya mas napabilis ang paggamot kay Georgia at naasikaso agad. Diyos ko, Ate Amor. Hindi naman ako bilyonaryo para kidnapin ang anak ko. Kaya nga, Ma'am Venus sobrang tahimik lang namin doon at hindi ko ini-expect na magkakaroon ng ganun klaseng gulo. Sobrang natakot ako, lang minuto pa kami naghintay kay Doc Gino hanggang sa muli itong bumalik dito sa pay ward. Lumapit muna ito kay Ate Amor at binuhat SIL Gavin. Tumayo naman ako at lumapit kay Gino. Inayos ko na ang lahat, Venus pwede na tayong lumipat sa private room. Hintayin lang natin at may mag-a-assist sa ating nurse. Masuyong sambit ng doktor. Maraming salamat Gino sa lahat ng tulong mo hanggat kaya kitang tulungan, Venus gagawin ko. Panipi. Mapait akong napangiti kay Gino. Hindi ko alam kung anong magandang bagay ang nagawa ko sa buhay para bigyan ako ng kaibigan na gaya nito. Hindi niya deserve ang katulad ko na sasaktan lang siya. Hindi ko alam kung ilang segundo ako napatitig sa gwapong mukha ni Gino. Ilang sandali, Doc Gino, kukunin ko muna si Gavin at baka mangalay kayo.
Biglang singit ni Ate Amor na matapos kunin si Gavin ay muling naupo doon sa gilid ng kama at hinihimasel Georgia na nakahiga na at tila nagsawa ng umiyak kaya nananahimik na. Magkalapit lang kami ni Gino at bigla akong nagulat nang hinawakan ako nito sa kamay. Napaawang ang labi ko sa ginawa nyo. Gino, mahinang sambit ko. Bigla ko pang naalala ang sinabi nito sa akin kagabi. Ang pagsasabi nito ng I love you parang wala na rin pakialam si Gino sa paligid at malamang ay pinagtitinginan na kaming dalawa ngayon ng mga pasyente at mga bisita sa ibang hospital bed. Naramdaman ko ang pagpisil ng palad nito sa kamay ko. Venus. Napasinghap ako nang marinig ang dumagundong na boses ng lalaki sa buong payward section ng ospital. Kahit hindi ko tingnan ay alam kong boses yun ni Ace. Naroon siya sa tarangkahan ng pinto ng nilingan ko. Ace. Nanlaki ang mata kong napatitig sa lalaking kuyom ang palad at umilting ang panga. Para akong mahihiwa sa paraan ng pagtitig ni Ace sa akin. Bumaba ang tingin nito sa magkahawak na kamay namin ni Gino. Bigla kong inagaw ang kamay mula kay Gino. Mas lalong dumilim ang mukha ni Ace at mas nanlisik na ang mata. Pero ilang sandali ay nakita kong nabaling ang tingin ni Ace kina Ate Amor at Gavin at nakita ko ang gulat sa mata nito.